Ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Mula sa datos ng Project Moses powered by Genesis, hatid namin ay lokal na ulat panahon sa oras na ito. Ako si Engineer Janelle Mingi, ang inyong weather correspondent ngayong araw. Ayon sa pinakahuling weather update ng Pag-asa, patuloy na binabantayan ang dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Francisco ay mas humina pa at isa na lang severe tropical storm. Huling namataan ang sentro nito sa layong 510 km northeast of Itbayat, Batanes. May taglay na hangin na aabot sa 95 km per hour at pagbugso na 115 km per hour. Kumikilos ito sa direksyon ng north-northeastward sa bilis na 20 km per hour. Ito ay nakakaapekto na lamang sa Batanes at sa Babuyan Island at lalabas na ito ng PAR mamayang hapon o mamayang gabi. Sa ibang bahagi naman ng Luzon as Western Visayas ay nakakaapekto pa rin ang southwest monsoon, ngunit sa ibang bahagi ng bansa ay asahan ang maaliwalas na panahon at mga hindi inaasahang pagulan na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa Tropical Storm Higos na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi pa ito nakakaapekto sa bansa. Ito ay huling namataan sa layong 1,595 km east of Northern Luzon, may taglay na hangin na 75 km per hour at pagbugso na 90 km per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyon ng west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Asahan na hindi magbabago ang direksyon nito at papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at lalabas din bukas ng umaga. Batay naman sa pinakahuling satellite imagery, bagamat may mga kaulapan sa probinsya, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon na may mga hindi inaasahang pag-ulan tuwing hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. At dahil nakakaranas na tayo ng mga pag-ulan, mapapansin din natin na dumarami na rin ang mga langaw, hindi dahil tagmangga lang. Kaya parang di naman magandang biro na maraming palipad-lipad na Vanessa kahit hindi pa siya napapanatayuhan. Dahil karaniwan silang dumarami kapag mas mataas ang humidity at maulan ang panahon. Kapag umuulan, tumataas ang halumigmig o humidity sa hangin at ito mismo ang paboritong kondisyon ng mga langaw. Ang mga mamamasang lugar, nabubulok na basura at naiipong tubig ay nagiging perpektong lugar para sila ay mangitlog at mabilis na dumami. Kaya mahalaga ang mga weather monitoring systems tulad ng Project Moses powered by Genesis. Dahil hindi lamang pagbaha ang maaaring maging epekto ng panahon. Ang pabago-bago sa ulan at halumigmig ay maaari ring makaapekto sa pagdami ng mga peste, kalinisan ng kapaligiran at kalusugan ng ating komunidad. Kaya mga Mars, kapag dumami si Vanessa, huwag agad isipin na nakiki-online lang siya sa Friendya o may hihiramin na 1,000 pesos. Dahil ang totoong dahilan ay ang mataas na humidity at maulang panahon na paboritong panahon ni Vanessa. Kung kaya't patuloy na nakapagtatala ang Project Moses powered by Genesis ng aktwal na panahon, partikular sa heat index at cumulative rainfall amount gamit ang site-specific localized weather station sa bayan ng Victoria at ng Nauhan. Kung kaya't patuloy na nakapagtatala ang Project Moses powered by Genesis ng aktwal na datos ng panahon, partikular sa heat index at cumulative rainfall amount gamit ang site-specific localized weather stations sa bayan ng Victoria at ng Nauhan. Sa nakalipas na 7 araw, naitala ang heat index na nasa pagitan ng 33 hanggang 48 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index ay naitala noong Linggo, June 21 na umabot sa 48.40 degrees Celsius, habang ang pinakamababa ay kahapon, June 24 na nasa 33.40 degrees Celsius. Samantala, nakaranas din tayo ng mga pag-ulan na may kabuuang 11 mm. Ang pinakamalakas na pag-ulan ay naitala kahapon na umabot sa 4.40 mm at ito ay dulot ng habagat. Sa susunod na mga oras, asahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon na may mataas na tsansa ng hindi inaasahang pag-ambon o pag-ulan sa hapon dulot ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ang lahat na magdala ng payong panangga sa ulan. Ganon din, ugaliing uminom ng sapat na tubig sa maghapon. Paalala, para sa may mga nakatakdang outdoor activities ngayong Biyernes at sa darating na weekend, ugaliing alamin muna ang pinakahuling lagay ng panahon. Magdala ng payong o sombrero bilang proteksyon laban sa matinding init o biglaang pag-ulan. Maaari ring gumamit ng pamaypay o mini-fan lalo na kung nakakaranas ng sobrang init o sakaling magkaroon ng brownout. Sa ating mga motorista, mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga kalsadang mainit at malikabok. Maging mas maingat din kapag umuulan dahil maaaring maging madulas ang mga daan.
magsuot ng magagaan at preskong damit at panatilihing hydrated sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig. Dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon, pinapaalalahanan din ang lahat na pangalagaan ang kanilang kalusugan upang makaiwas sa mga karaniwang sakit tulad ng sipon, ubo at lagnat. Para naman sa ating mga magsasaka, mahalagang alamin muna ang lagay ng panahon bago magsagawa ng mga gawaing pangbukid tulad ng pagbubungkal ng lupa at iba pang aktibidad sa sakahan. Ang datos na kinokolekta ng Project Moses powered by Genesis ay mula sa aktual na developed weather station na nakatayo sa Minso Main Campus. Ito ay site-specific at nagpapakita ng aktual na kondisyon ng panahon sa lokasyon. Iyan muna ang ating weather update. Muli, ako si Engineer Jonel Mingi at ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Upang hindi mahuli sa lagay ng panahon, huwag kalimutang bisitahin ang aming official website sa projectmoses.minsu.edu.ph at ang aming official Facebook page na Project Moses powered by Genesis. Para naman sa mga pinakabagong balita at anunsyo mula sa ating universidad, bisitahin ang official Minsu website sa www.minsu.edu.ph at i-follow ang ating official social media pages sa Facebook, Instagram at YouTube at The Minsu Official. Magandang araw!